Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan sa mga Martes, DPWH officials sa Western Visayas ginkumpirmar sang Regional Director nga mag-file sang courtesy resignation sa mga adlaw. Flood mitigation structures ginatudlo nagpakitid sa Mohon Creek nga nagatugas ang baha sa 11 ka barangay sa Uton, Iloilo. Pagpangkastigo sa mga pamatanon sa 17 anyos nga solterito nga may autism spectrum na hulikam sa Bacolod City. Curfew for minors sa Iloilo City, ginatunan nga himuon nga 8 p.m. to 5 a.m. bangod sa mga insidente nga minors ang imbolbado. Mga online seller ginhatagan sang tubtob subong nga bulan agud makakuha sang trust mark sa DTI. Kag LPA sa sulod sang PAR manubog gyapon ang tsansa nga mingin bagyo apang habagat nagadala sang lapta-lapta kag mamunog nga ulan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, paglala sang baha sa 11 ka barangay sa Uton, Iloilo ginatudlo nga bangod sa flood mitigation structure sa Mohon Creek sa Iloilo City nga ginaligar nagpakitid sa alagyan sang tubig. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Normal na ang pagbaha-baha sa 11 ka ginatawag Riverside Barangay sa Uton. Apang sang nagtupa ang madamol nga ulan tugas sa balain nga tiyempo sang Hulyo, naglala ang sitwasyon. Mas manalom kag mas madugay mahubas ang tubig baha ang naeksperiensyahan sa mga pumuluyo. Ang ginatudlo nga kabangdanan sini ang 3 ka seksyon sang flood mitigation structure nga ginatudlo nagpakitid sa Mohon Creek sa distrito sang Arevalo. Bangod sini ang tubig halin sa Uton ang hindi gilayon makalusot sa creek. Ang pinakadako gid ka naglain subong is nagtinir gid ang tubig baha, naglawig sa pila ka adlaw. So it was days nga inconvenience sa aton pumuloyo. Suno sa punong barangay sang Mohon, Arevalo, ginakonsulta man sila sang DPWH. Apang wala ini nakakuha sang barangay permit antes ini nagsugod sang Enero 2025. Ang proyekto ang may 3 ka seksyon. Ang Section 1 ang nagabalor sang masobra 143 million pesos. Ang Section 2 ang nagabalor sang masobra 119 million pesos. Wala pa masugura ng Section 3. Sang mutong tiyempo nga pagbagyo, nakibot lang kuya sa balay nga gitawgan ko to nga ang barangay hall taas-taas na tubig. Ti kamusta ang ang aton nga ginubra nga mitigation? Nga daw mo man ang dapat da. Base sa status report sang DPWH ISRIO agin padala sa Iloilo City LGU as of July 31, 2025, 42.31% nga kompleto ang Section 1 samtang 82.63% ang Section 2. Apang may isa pa ka buletin sa proyekto nga nagabalor sang halos 91 million pesos. Wala ini sang project details kag hindi man ini makitaan sa status report. Suno sa alkalde sang Iloilo City, daw wala na sunod ang plano sang proyekto. Tinutuyo tani sini nga mangin isa ka esplanade o kun bike lane kag ambulance lane. Apang makitaan nga madamo sang plant boxes nga nabutang sa tunga. Hindi man pasulod ang salakyan and despite nga sa ila public hearing para ni sa ambulance. Ginbutangan, hindi ko maintindihan nang tawag nila sa tunga. First time ko nakakita. Ginausisa naman sang DENR kung nasunod sa proyekto ang 3-meter nga easement sa riverbank. Kung lantaw naton, wala structure supposedly dira, no? Pero kung that structure would be for public service or public use, para sa mga esplanade, okay, dira siya. Pero ang naghambal, ang i-respect mo gid ang body of water. Hindi ka dira magbutang dito pa sa easement. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang bahin ng DPWH ICDO apang wala pa ini nakapagwa sang pahayag. Upod Caruel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, flood control project sa San Miguel, Iloilo nga masobra pala ang 2 ka tuig nga natapos, nakitaan sang mga litik. Si John Sala nakatutok.
Sa balon nga 96.4 milyon pesos completed ng status ang flood control project sa Barangay 5, Tubtub Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo. Kung basehan sa sumbong sa Pangulo website, ang April 25, 2023 pa ini natapos. Apang suno sa punong barangay sa Barangay 5, kung sa inahamtang ang mga proyekto, wala pa gani makalabot ang 50% ang proyekto. Niya, barangay 5 pa ni. Ang Santo Niño, layo pa to. O ay pati nakalabot sa Santo Niño. Ibin sa Mondric nga daig naton. Ang nasulat din sa website nila, from barangay 5 to Santo Niño, dapat continuous na, hindi na pwede mo tudutod. Wala pa din. Sa ako na banada, wala pa sa labot nga sa ano kang DPWH. Patag sa DPWH Iloilo 4th Engineering District, apisar nga nabutang sa project title, Barangay 5 to Barangay Santo Niño. Ang 602.3 linear meters nga proyekto ang yara lang sa bahin sang Barangay 5. Nakatandog lang ini sa boundaries ang duha ka barangay. Hindi man butang balon nga Barangay Santo Niño, hindi man necessarily nga dira sa main nga barangay mismo, pwede man siya nga masakop yan lang ang part sa Barangay Santo Niño. Kag part man sa Barangay 5 amo na nga may mga boundary sila nga nag-over na nasaklam sa amon project. Apang mas may ginakabalak-an pa ng mga taga-barangay sa proyekto. Apisar masobra duwa pa lang katuig ini nga natapos, makita man ang madamo nga litik. May mga semento man nga nagakatuklap. May mga litik na da nga portion diri sa piyak, may mga litik na pati ang ila nga cover na sang do putok, may mga litik na da do ginapila-pila nga nila sang semento. Nagpasalig naman ng ahensya nga ipakayo ang mga litik bangod sa idalong painis ang warranty period. I-oblige pa man ang atong conductor, may warranty period pa man sila, so pwede gid sila namon i-request nga ipa-rectify ang mga kung ano man makita namon nga cracks. Gintingon sa news team nga makuhaan sang bahin ng kontraktor sa proyekto apang nagpaiway anay sila nga maghatag sang pahayag. Upod kay Hads Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros, kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jers, mga kapuso. Anom katuig nga batang babayi, patay sa aksidente nga maigo sa bala sang kusil sang Yamay sa Victorias City. Nakatutok Aileen Pedreso. Gindala pa sa ospital, apang ginbawian sang kabuhi ang anong katuig nga bata nga babayi sa Barangay 10 Victorias City. Nakaagom sang pilas sang pagkatiro sa nawala nga bayin sang guya ang bata sang aksidente nga naglupok ang armas luthang sang iamay nga si alias Randy, 32 anyos. Suno sa kapulisan, nagainom-inom ang amay upod ang iya mga abyan sang natabo ang insidente. Kung siya kutig ang pangan niya ng iyang pusil. Ito siguro sa matter of parang daw may audience siya. May mga amigo siya. So, base, padayaw sa isang time na to. Bangod hubog, aksidente nga napitik sang sospek ang pusil, rason nga naglupok pag niigo ang bata. Opisyal na pa ang nagulong dira sa ospital. So mga late na siya na kayo mas ang tunasa daw kakonsensya niya pala. Ito siya nag-urahak. Hindi aguro mapaton nga mo ito natabo. Siya mismo nakapalabot sang gatilyo. Ginapangita pa ang pusil nga gingamit sang sospek nga hindi lisensyado suno sa kapulisan. Ginrelease na ini sang kapulisan. Hindi na magpasaka sang kaso ang himata sang biktima. Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpatemprano kag pagpalawig sang curfew for minors sa Iloilo City, ginatun-an. Curfew himuon nga alas 8 sa gabi, tubtob alas 5 sa aga. Si Kim Salinas nakatutok. Ginbulong sang balonggay ang pila sang 23 anyos nga residente sang Barangay Soo, Carevalo matapos makatapak ni sang buka nga botelya sa lugar. Ang mga natapakan sang residente, ang tuga sang ginapahayag gangwar sa tunga sang mga pamatanon sang Project 2 kag 5 sang Barangay Sook pasado alauna Sabado sang kaagahon. Ang taga Project 5 nga sang temprano kuno ginkaduan sila sang taga Project 2 kag ginhaboy man botelya. Tapos nagbalo sila, istoryahan nga amo man lang nagyapon sulit-sulit nga hindi na magliwat. Tapos bayran ang napilasan. Ang kinagamo sa mga minor de edad sa 10 oras ng kagabihon ang isa sa mga rason sang chairman sang Committee on Social Services sang Iloilo City Council Agud Iduso ang bago nga curfew hours.
Sa baylong alas 10 ang gabi, tubtob alas 4 sang aga. Plano nga ipatuman ini alas 8 sang gabi, tubtob alas 5 sang aga. 5 violations na obra nila. Number 1, violation of curfew ordinance. Number 2, may fighting na. Malicious mischief, ang vandalism, and ang isa vandalism, fighting, malicious mischief, kag alarm and scandal. Pabor naman ang Iloy nga si Wilma sa sininga plano. Para sa kabataan man nga layo sa mga maglagaw-lagaw na bala kundiin. Banga daang isa nagainom-inom pa na iya. Nagakabalaka naman ang Iloy sang isa ka manog first year college student. Panaglitan mayara night classes o kung maglapaw sa alas 8 ang klase sang iya bata. Ikisa may mga activity para bala sa eskwelahan, di kapuli nga alas 8 gid makapuli na konsiderar tani ang mga eskwela lang balaya o exempted lang sila tani. Ini ang isa man sa ginakonsiderar ni De La Liga na rason nga makakonsulta ini sa mga bulutuan. Ang akong plano da sir, kung if ever nga night class, kagamit ka ID mo para kung nara ka na sa dalan, galakat siya kapag kita, tapos balaan sang pulis o balaan sang CSWDO, ta balaan sang kapulisan da, o sang tanod o estudyante ka. Kabahin man sang tikang ang pagpamaskog sang implementasyon sa kabarangayan kag pagpantay sang kapulisan. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Department of Trade and Industry ginahatagan sang tubtob September 30 ang mga online sellers nga makakuha sang e-commerce Philippine Trust Mark. Tinutuyo sini nga masiguro ang safety sa mga konsumidor nga nagabakal online. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Kalubihan, Haro, Iloilo City. John? Jert, importante nga maprotektahan ang mga konsumidor ilabi na nga madata sa karon ng online scam. Gani isa sa mga nakitaan nga pamaagi sang DTI amo ang e-commerce Philippine Trust Mark. Masabi nagapamakal online ang senior citizen nga si Nanay Delia, residente sa Barangay Hibaw-an, Pabia, Iloilo. Apang subong, mas maid-id na ini matapos jutayan na lang ang maskam. Ginhambalan niya ako, mabayad ko no ako sang delay kag sang iyang product. Siling ko nga ang mabayad ako. Wala gani ako kakita si itsura sang product ning padala niya sa ako, mabayad ko. Amo na bala, kundi dako nga scam. Hindi na bago ang pagpanunto online. Gani agud makasiguro nga lehitimo ang seller, isa sa mga nakita nga solusyon sa Department of Trade and Industry ang e-commerce Philippine Trust Mark. Ang Trust Mark ang digital badge nga nagapamatuod nga ang online seller ang nagasunod sa good e-commerce practices kag standards. We want to build trust sa aton nga mga internet sellers, and at the same time we also encourage responsible selling by upholding good business ethics. Amo na nga naghitinguha kami ng Trustmark. Para makakuha sini, kinahanglan lang ang magkadto sa trustmark.dti.gov.ph. Sabta ng mga palamangkutanon sa online application form. Mag-upload sa mga dokumento nga required. Matapos ini mahulat sa ang 7 ka adlaw para sa verification kag evaluation. Magbayad sang 1,130 pesos ka fee. Pagkatapos magapadala sang email ang DTI sang imo Trustmark. Kung makakuha na sang e-commerce Trustmark, kinahanglan nga i-display mo ini sa imo social media account agud makita sa mga potential buyers. Right now, voluntary pa. Kung sino lang ang willing na maka-affix sa Trustmark, amo na sila ang ma-apply. But then after which, and I want to look forward to that nga, i-mandatory siya para mag-provide man sang kasiguruhan ng ating consumers. 10 years na nga online seller ang taga-Banati nga si Chris Barion. Kag pabor ini nga i-require ang mga online sellers sang Trustmark. Maka-increase gid ini sang customer trust and credibility. I'm not only an online seller, but I'm online seller customer also. Tubtob sa mga bulan, hatagan sang chance ang mga online seller nga makaproseso sang ila e-commerce Trustmark. Jerd, bagod nga i-post online ang ini nga Trustmark, ginapanghandaan man sa karon sa DTI ang posibilidad nga pagpameke sang ini nga Trustmark. Gani ginapasangkad sa DTI ang ila koneksyon sa iban pagid mga ahensya sa gobyerno, lakip na ang DICT agud mapunggan ini, agud hindi ini matabo. Jerd? Madam Oged, salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga agriculturist kag MDRRMO ginpaidalam sa training workshop para sa kahandaan sa ginanunsyar nga pag-epekto sang La Nina subong nga binulan. Kahandaan sa El Nino gintalakay man. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Halin sa weekend na eksperyensyahan ang sige-sige nga pag-ulan nga nagtugas ang pagbaha sa pila ka lugar sa Western Visayas. Diri sa Iloilo City, nangin maulanon ang tiyempo subong nga adlaw. Suno sa pag-asa, magaluumon nga panahon kag may tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob ang maeksperyensyahan. Ang pag-ulan ang epekto sa gihapon sang southwest monsoon o kun hangin habagat. By Wednesday and onwards, in-expect naman siya nga improving weather na kita. So, in-expect na makita ito na siya ring araw. Kaina, ginsuguran ang 3 ka adlaw nga training workshop sang DOST Pag-asa angot sa Climate Information Services kag Development Response Matrix Tool sa La Nina. Lakip man sa mga diskusyon amo ang preparasyon sa tion sang El Nino phenomenon. Tanan nga mga municipal agriculturist kag municipal disaster risk reduction and management officers ang nagtambong sa aktibidad. Isa sa ginahandaan amo ang pagtaas sang numero sang above normal rainfall kag pagdamo sang tropical cyclones nga posible makaapekto sa pungsod sa katapusan nga bulan sang tuig. May actually pinalabas tayo recently na La Nina Watch na kung saan may nagbabadyang possible na La Nina phase this last quarter of the year. And because of that, siguro very timely po na mag-conduct tayo nitong ganitong workshop upang nasa ganon ay malaman ng ating mga local DRR offices kung ano yung maaaring maging response natin. Dako naman nga bagay ang training workshop para sa mga LGU agud mangin preparado. This is actually a long range nga preparation, hindi lang na subong nga tuig or next year. But in the event nga mag-abot ining mga extreme phenomenon, mabalanan nila kung paano nila i-address ini. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mapuso 17 anyos ni may autism spectrum pilason sang ginkastigo sang grupo sang mga pamatanon sa Barangay Bata, Bacolod City. Insidente na hurika. Yaring balita atong gintutugan. Sa sining CCTV video, makita ang pagpangastigo sang grupo sang pamatanon sa isa pa kalalaki nga nakaitom nga t-shirt. Makita man nga ginakaptan sa malalaki ang makamot sang nakaitom. Gintindakan kag ginlampusan pa ini sang tubo. Natabong insidente sa Barangay Bata, Bacolod City. Ang biktima ginkilala kay alias Tantan, 17 anyos, nga may autism spectrum. Kita mo di sa lagob sa itsura, rin may tindak, puga, lampo sa ulo, lampo sa motor ang iaulo. Tapos sobra 30 ka sumbag siguro. Suno kay Tantan, sunlog siya sa grupo antes sa tabo ang pagpangkastigo. So ang nagpagmay nila daan, buang daan, tubo man, sumbag, likod. Budamo sila, apat sila kabilog. Suno sa pila ka mga residente, sa masamig ginabuli sa lugar si Tantan. Kung abigan ni namon, kung nabungguan siya. Galiya sin kulata, sa galiya, uli lang namon nabalan kulata. Basta daw magkakapiko na siya, basta balo mo siya ng law ay bala nga mga istorya. Gilayon yung ginreklamo sa pamilya sa barangay insidente, kag report man sa kapulisan. Natumod naman ang 4 ka mga nagpangkastigo, 2 sa mga ini minor de edad, residente man sa lugar. So nag-offer man ng respondent diri kung anong ilang mga obligation, handa man sila sa pag-atubang, no? O galing ang aton nga complainant decided gid nga magpasaka sa court. Handa nga magbasaka ang himata ni Tantan sa reklamo nga physical injury batok sa mga nagpangkastigo. Kung sige yun na, kung pabayaan na, kawabat na lang kung sa iban yung mga PWD man. Hindi lang man manghod ko. Ginbalulungan sa News C, mga kapulisan apang wala na napagwas ng pahayag bangod sa barangay na ginimbestigaran ng insidente. Kinkumpirmar sang himata nga nakahatag ng barangay sang certificate to file action. Nakaumpisa naman ang himata sa proseso sa pagpasaka sang reklamo sa piskalya. Sunod sa isa ka special education teacher, importante nga hangpo ng sitwasyon sa mga persona kasubong ni Tantan nga may autism spectrum. Hindi na sila kabato, kag tapos may kakulangan sila mo dapat insindihon na tanin nila, kay special na sila mo, dali na sila dayon yung maakig, trigger ginaiya. Kay bisan ano mo na ihambal mo na sa ila, makwan na sila dayon, especially nga buang ang ihambal sa imo, which is nga dako na yung insulto sa ila. Opo, Kiril Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas.
Sa iban pang balita, opisyales ng DPWH sa Western Visayas mag-file ang courtesy resignation subong adlaw. Iloilo City LGU hindi na madayon sa pagtambong sa coordination meeting sa DPWH ICDEO. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Magapasa sang courtesy resignation ang mga matagas nga opisyales ng DPWH sa Western Visayas subong adlaw. Ang ginkumpirmar ni DPWH 6 Regional Director Engineer Joel Limpenko sa text message nga ginpadala sa news team. Ini ang kasunod man sang mando nga courtesy resignation ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ang mando ang nagasakop sa mga undersecretary tubtob sa district engineers sa Bugos nga pungsod. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Suno kay Dizon, ini ang santo sa mando sa presidente nga reorganization. Hindi man sa maapektuhan ang security of tenure sa mga opisyal sa idalom sa pagsulundan sang Civil Service Commission. Bungkagon man ni Dizon ang internal investigation nga gintukod sang ginbuslan sini nga DPWH Secretary. Sa baylo, magatukod ang presidente sang Independent Commission. May paandaman ini sa mga kontraktor nga mapamatud-an may ghost projects o kung substandard ng obra. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Ang tikang sa gobyerno, ang ginpabora naman sa pila ka mga Ilonggo. Siyempre, iban pangako lang, wala man nila ginatupad. Alin sa kurakot, pakadto sa ano, wala man nila ginano, wala man nila ginaklaro. Isipon, mablangga kretabo isang project sa mga DPWH. Tapos tama ka mga kurap, mga inosente, ya, okay lang na iya. Bangod sa mando ni Dizon, hindi na magpadala sang representante ang Iloilo City LGU sa coordination meeting nga ginpatawag sang DPWH ICDEO. Lato na lang guro naton para hindi na magliwat-liwat, no? Ma-coordination kita, tapos may bago. Gintingwan sang news team nga makuha sa pahayag si Iloilo City Lone District Representative Julian Baronda tuhoy sa mga isyu sa mga flood mitigation projects sa syudad. Apang masako kuno ini, subong adlaw. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, nagapalayo na sa Pilipinas ang ginomonitor ng low pressure area. Ulihinin na sibratan 1,150 kilometers na sidlangan sa extreme northern Luzon kaina sang aga. Sunod sa pag-asa, nagapabilin nga madubong chance sa sining nga mga bagyo apang padayon nga magapaulan sa pinakabahin sang pungsod. Kadungan sini sa gihapon ang pagluntad sa habagat kag posibilidad sang localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Island region. May chance man sa ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Totally gutted sa sunog ang isa kabalay sa barangay Buray Oton, suno sa BFP. Madasig ang pagtupok sang kalayo bango duman sa light material sa balay. Palyado nga linya sang kuryente ang posible ginhalinan sa sunog suno sa BFP. 7,000 pesos ang danyos nga ginbilin sini. Pilaso ng 45 anyos nga si alias Junior matapos ginbuno sang 72 anyos nga amay nga si alias David sa barangay Isya Norte, Leon, Iloilo. Suno sa kapulisan, hubog ini sa nagpauli kag nang lampos rason nga ginsaway sang yamay apang ginsumbag niya ini. Nagluntad ang komosyon sa tunga sang duha kung sa di nagagaway sila sang kutsilyo. Tubtob na buno sa ngamayang anak. Nakaagom ini sa pila sa tiyan kag sa tunga dugan. Estable na ang kondisyon sini sa ospital. Hindi na magpasaka sang reklamo ang biktima. Wala na sang kabuhi sa masapuan sa mga residente nga nagalutaw sa overflow ang 53 anyos nga si Elmer Huervas sa barangay Durong Antigbawan, Iloilo. Suno sa kapulisan, nagapanguling ang biktima Biyernes ang gabi. Nakainom kuno ini o pwede nga mga hinablos. Posible nga nalumos ini bangon mataas ang tubig sa suba. Ginpunggan pa ini sa mga hinablos nga magpauli apang nagpamilit ini. Ginkremate na ang bangkay sang biktima. Arestado ang magamay nga sanday alias Jesse, 48 anyos, kag alias Jason, 23 anyos, sa barangay Asia, Hinubaan. Ang mga inang ginatudlo nga mga sospek nga nagtiro sa 37 anyos nga mangunguma nga si alias Ronald, suno sa Hinubaan Police. Antes ang pagpaniro, naginom-inom pa ang biktima upod sa mga sospek.
Bangod sa kahulugbon, ginpahayag nagbaisay ang biktima kag mga sospek. Dito na kagintiro sa magamay sang 3 ka beses ang biktima sa dugan, nga gintunahan sa iya kamatayon. Samtang matapos nagsungka sa barangay, nagserbi nga witness si alias Dan nga nauna nga nasalan nga sospek. Reklamo nga murder ang atubangon sa mga sospek. Mapuso dead on arrival naman sa ospital ang 49 anyos si alias Ted matapos nakabunggo sa poste niya motorsiklo. Natabong aksidente sa Lacson Street, Bacolod City samtang papauling biktima halin sa trabaho. Sunod sa kapulisan, posible nga napiyungan ang biktima, rason nga nagdiretsong iyang motorsiklo sa steel post. Bangod sa impact, nagtabog ang biktima kag nakaagom sang patal nga pilas sa ulo. Ulano ng taon, inisya kagahon pa. So another cause is passing on ng biktima ditutuyo kanya natulugan. Mga kapuso, matapos ang ginhiwat nga noise barrage sang pila ka PDL nga nagpanawagan sang pagkakas sang jail warden sa BJMP Negros Occidental District na recover ang mga cellphone, steel bars, improvised bats, lagari kag mga pliers sang mga preso. Sunod sa BJMP NIR, posible nga gamiton sa mga PDL sa mga na-recover sa pagbato sa mga jail officers kag iban pa nga illegal nga aktibidad sa presuhan. May na-recover man nga pusil nga ginhaboy sa jail facility antes ginpatigayon ng noise barrage na nagligad nga simana. Those can be used to harm or even kill officers na gakandak lang sa ilang nga duties. If they are really into maintaining peace and order in mga jail facility, they should not have those things or contrabands in their possession. Mga kapuso, bukas ang Vice Gobernador sa probinsya sang Iloilo nga imbestigaran sa sangguniang panlalawigan ng mga proyekto sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Vice Governor Leanne De Buque, sarang magduso sang mosyon o kon resolusyon ng mga board members ang kada distrito agod maimbestigaran ang flood control project. Una nang ginadoptar sang SP ang resolusyon ni board member Rolex Suplico angot sa pagpangayo sini sa mga dokumento kag update sa flood control project sa 5th distrito. Wala naman sa may ginhatag si Suplico nga timeline sa DPWH 6 kung saan o i-release ang mga dokumento. Open ako sa kung may ara nga board member maghambal nga i-investigate man or magpangayo man sang documents sa iban nga mga flood control projects sa iban nga district, they can make their own motion. But as presiding officer, hindi ako daya ka-intra. Mabuso, ari na dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Pirena kag Tera magabuligay sa pagbulig sa mga tao batok sa gobernador kag developer. Mangin madinalagon bala sila apang kabaylo sini ang pamilya ni Tera. Ano balang iya pilion? Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.